Purihin ka, Panginoon. Tunay na dakilang Diyos na mahal ka namin, O Diyos. Sa kabila ng lahat, Panginoon, ng aming pinagdadaanan, Panginoon, Lord, patuloy namin sasabihin, Panginoon, sasambitin, Panginoon, na mahal ka namin. Maglilingkod kami sa iyo, magpapasalamat kami sa iyo. Dahil ikaw ay Diyos na tapat, hindi nagbabago kailanman. Hallelujah. Salamat, aking Panginoon.
Hallelujah. Salamat po Hallelujah. sa iyong kabutihan. Yes, Lord. We worship you, Sa iyong Jesus. mapagpalang kamay. Hallelujah. 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 Lord, salamat po. Yes, God. Ay, Hallelujah. napakabuti mo. Yes, Jesus. Kailanman, Holy Spirit, Lead us. Holy Spirit, pour upon us. Hallelujah. Yes, Jesus. Panginoon, dalangin namin, Panginoon, na pumagitna ka sa amin o ngayon, O Diyos. Hallelujah. Holy Spirit, tinatawagan ka namin, puspusin mo kami sa araw na ito. Ito, Panginoon, ay araw mo. Ito, Panginoon, ay araw para papurihan ka namin, O Diyos. Tunay, Panginoon, na walang mahirap sa iyo. Tunay, Panginoon, na kahit gaano kabigat, kahit gaano kahirap, Panginoon, na sa tingin namin, Panginoon, hindi namin kaya. Pero ikaw, Diyos, na buhay na aming pinaglilingkuran. Kung sino, Panginoon, ang pinaglingkuran ni Moises, kung sino, Panginoon, ang pinaglingkuran, Panginoon, nila Abraham, iisang Diyos na pinaglilingkuran namin sa araw na ito. Lord, tinataas ka namin. Puspusin mo kami, Panginoon. Hallelujah. Ito ay araw mo, Panginoon. Walang mahirap sa iyo. Hallelujah. Yes, God. Higit sa aking kailangan, higit sa aking naranasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, minsan ay hindi na kulang. Salamat, Panginoon. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Tunay, Panginoon, walang imposible sa iyo. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Salamat, Panginoon. Walang mahirap sa iyo. I-declare natin, walang mahirap sa iyo, Panginoon. Walang mahirap sa iyo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa iyo. Salamat, Panginoon. Minsan pa natin ulitin, O Diyos. Higit kanino man, higit sa ano man, ang Diyos ay mas malaki kung ano man ang hinahanap mo sa oras na ito. Financial man, emosyon man, kalusugan man, mas higit ang Diyos. Tandaan natin, napakalaki ng Diyos. Amen? Hallelujah. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Praise you, God. Hallelujah. Higit sa aking yes, God. Hallelujah. Higit sa aking
so good morning. Nabati na ba ninyong katabi nyo? Ayan, batiin nyo naman. No, baka magtampo at hindi na bumalik dahil hindi na bate. Alright, sa lahat po ng mga kasama natin sa Facebook Live, so salamat po sa inyo pong pagsama. Manatiling lang po kayo sa inyong mga tahanan. Wag po ninyo kaming tutulugan. So samahan niyo po kami hanggang sa matapos. Ayan. So salamat po sa lahat, no? And the Lord is good. Amen. Mabuti ba ang Panginoon sa umagang ito? Amen. Napakabuti. Ayan. So saan ba ako mag-uumpisa? Inom po muna akong tubig. Ayan. So ating pong tinatalakay simula po nang pumasok ang buwan ng Pebrero ay yung pong ating pong bagong series na A Call to Kingdom Service. Amen? So at yan po'y pinasimula ni Pastor Andy na ituro sa atin yung pong puso ng isang servant, no? Puso ng isang tagapaglingkod. Tama ba? And last Sunday naman, tinalakay sa atin, tinuro sa atin ni Pastor Kim, yung patungkol sa mga katangian, no? Characteristic of a servant. And nakakatuwa, no? Dahil talagang yung ating ilang mga kapatid natin, talagang agad-agad, no, habang pinapakinggan nila yung mga mensaheng ito, pinaraktis na nila. No, yung iba, especially yung ating mga kababaihan, yung ating mga senior citizen at sa iba pa na talagang after nilang mapakinggan yung mensahe, agad silang nagbisita doon sa mga kapatid natin na hindi na dumadalo o hindi nakakasama. So palakpakan nga natin ating mga ladies ministry, no? Wow. Yun yung maganda, no? Yung epekto na hindi tayo nakikinig lang ng mensahe na wala lang, kundi nakikita natin merong epekto sa ating buhay Kristiyano na ipinamumuhay natin yung ating mga napapakinggan. Amen po ba? At sa umagang ito, akin nang pong ituturo ang modelo ng isang servant, no? Model of servanthood, no? Ito po yung topic na ibinigay sa akin. And kung meron man tayong gustong makita na pinaka magandang modelo or magandang halimbawa ng servanthood ay walang iba kundi si Jesus. Tama po ba? No, walang iba kundi si Jesus, no, ang pinaka magandang modelo ng pagdating po sa salitang paglilingkod o pagsisilbi, no, para sa iba. And sa umagang ito gusto kong maunawaan natin at maintindihan na bilang mga mananampalataya o tagasunod ni Kristo, kailangan nating sundin, kailangan nating gayahin yung magandang example, no, ng ating Panginoon bilang isang humble servant, no, sa aspeto ng ating pagsisilbi para sa iba o paglilingkod natin para sa iba. Amen po ba? Ayan. So, balikan ko lang po yung mga sinabi ni Pastor Andy nung tinuro po niya the heart of a servant. Sabi diyan, marami daw sa atin, no, yung ayaw maglingkod. Tama po ba? Yun yung katotohanan. Marami sa atin ang ayaw maglingkod. Dahil ang gusto natin, sabi ni Pastor Andy, tayo ang pinaglilingkuran. Tayo ang pinagsisilbihan. Dahil para sa iba, o para sa nakakarami, o para sa tingin ng mundo, patungkol sa salitang servanthood, ito ay pinakamababang posisyon, kaya ayaw nating gawin. Tama ba? Sa iba, ito ay tanda ng tinatawag na kahinaan. No? Tanda ng pagiging isang alipin. At yun ang ayaw nating maranasan sa buhay, lalo na dun sa dahil ang gusto natin ay lagi tayong nasa mataas na posisyon o kilala sa lipunan o whatever. Tama po ba? Subalit paano nga ba ipinakita ni Jesus ang magandang halimbawa ng isang mapagkumbabang lingkod, no?
And paano niya binali, no? Pag-aaralan natin kung paano binali ni Jesus yung pananaw ng mundo patungkol sa servanthood, no? Makikita natin mamaya na kahit ang mga alagad, no? Mga alagad na ni Jesus, yung mga kasama-sama ni Jesus sa kanyang ministeryo, ay kahit sila ay ang hangad nila sa kanilang buhay ay maging una. Ayaw nilang maging huli. Ang gusto nila sila ay maging una. Nais nila sila ay maging dakila. Tayo po ba sa umagang ito, meron din po ba tayong ganong nais sa buhay bilang mga Kristiyano o mananampalataya? Na gusto natin lagi tayong nakikita, nasa unahan. Pinag-uusapan, no? Pinag-uusapan sa social media, whatever, no? Dito po sa aklat ng Mateo chapter 20, kung kayo po ay may dalang Bible, verse 28 ay mababasa po natin dyan ang mga sinabi ni Jesus. No, ito po ay mga pananalitang binanggit ni Jesus o itinuro sa kanyang mga disciple. Mateo, Kapitulo 20, ang talata po ay 8. Ganito po sinasabi. Andiyan na po ba kayo? Sabi po dito, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Sabay-sabay nga po tayo, basahin natin sa screen. Ready? Go! Tayo po'y manalangin, Panginoon. Kayo po ang magpala sa talatang ito na amin pong binasa. Manguna po kayo, samahan niyo po kami sa umagang ito sa pag-aaral na ito upang sa aming pag-uwi mamaya makita po namin, O Diyos, Lord, ang napakagandang halimbawa na pinakita mo sa aspeto ng paglilingkod. Salamat po. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung meron man akong one statement na gusto ko pong ating pong tandaan sa umagang ito at iuuwi, ay ito po yun. Sabay-sabay nga ating basahin. Ready, go! Second and slide po. Sorry. Yun! Na-late ang ating media. Ready, go! Ayan, ang tunay na kadakilaan, sabi diyan, ay nasusukat sa tunay na paglilingkod. Amen po ba? Amen po ba? Ibig sabihin, mga magulang kapatid, ang pagiging dakila ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang kayamanan. No? Alam ko, marami sa ating mga mayayaman dito. Hindi nasusukat sa kanyang kapangyarihan. Hindi nasusukat sa kanyang katanyagan. Amen? O kakayahan. Kundi nasusukat ito saan? Sa kakayanang maglingkod ng may malasakit para sa iba. At ito nga po yung ating makikita sa buhay o pinakita ni Jesus sa kanyang pamumuhay nung siya po ay nagpunta dito sa mundo natin. No? Amen po ba? Para po sa maikling background, no? Doon sa mga hindi pa nakakabasa o nababasa ang aklat ng Mateo, ipinakilala ni Mateo sa kanyang sulat si Jesus bilang Mesiyas. Amen po ba? Bilang isang Mesiyas na nagmula sa angkan ni David. And napakahalaga po nung aral na yon, yung balita na yon, patungkol sa pagdating ng Mesiyas, sapagkat yung po'y matagal nang inaantay ng mga Hudyo. So nung ito po ay tinuro ni Mateo sa kanyang sulat, sa kanyang aklat, marami po ang naniwala. No? Marami ang naniwala dahil doon sa mga himala na nakita nila, na nasaksihan nila na ginawa ni Jesus. Pero, meron pong mga grupo na hindi nagduda. No? Nagduda na patungkol sa pagiging Mesiyas ni Jesus. Ito po yung grupo ng mga Pariseo at Saduceo. So para sa hindi nakakalam, sabi nga natin kanina,
meron pong propesiya o kapahayagan ng mga propeta patungkol sa pagdating ng isang Mesiyas. Kung kaya't itong mga Hudyo ay matagal na, noong mga panahon na yon, ay matagal nang nag-aantay sa pagdating ng kanilang Mesiyas. At alam niyo po ba, na hanggang ngayon, nag-aantay pa rin sila. Inaantay pa rin nila ang pagdating ng kanilang Mesiyas. Again, sabi nga natin, ipinakilala ni Mateo dun sa mga tao si Jesus bilang Mesiyas na galing sa lahi o ang angkan ni David. Sabi nga natin, itong mga Pariseo ay hindi po naniwala. Sinasabi ng mga hindi ika siya. No? Hindi ika yan ang Mesiyas. Dahil ang Mesiyas para sa kanilang pagkakaunawa, sabi nga natin, ay tao, hindi Diyos. Tama ba? At ito'y magmumula sa bayan sa angkan ni David. At ito ay nagtataglay ng isang dakilang kapangyarihan, no? Ng isang pinuno na magbabalik ng kapayapaan sa mundo. Sinasabi nila, itatayo na ang tunay na Mesiyas ay magtatayo muli o itatayo niya muli ang templo sa Jerusalem at marami pang iba na mga kanilang nakaset na sa kanilang kaisipan patungkol sa Mesiyas. Kaya sabi nila nitong mga grupong ito, hindi ika yang Jesus na yan ang Mesiyas. Yan ay isang manluloko, yan ay isang impostor, yan ay isang nagpapanggap na Mesiyas o Mesaya. Amen? Ibig sabihin mga magulang, kapatid, maliwanag kung bakit hindi nila pinaniniwalaan o ang itong mga grupo ng mga Pariseo at Saduceo, hindi sila naniniwala na si Jesus ang Mesiyas because dahil ang inaasahan nila, alin? Ang inaasahan nila na makikita sa isang totoong Mesiyas ay itong Mesiyas na ito, itong Mesaya na ito ay nagtataglay ng tinatawag na political power na magpapalaya sa kalahat ng mga mananakop o sumasakop sa kanila. Ipagtatanggol, ipaglalaban sa mga mananakop, no? Na ang inaasahan nilang Mesiyas ay magiging pinuno ng Israel na maghahari sa trono ni David at magdadala ng tinatawag ng panahon ng kapayapaan, panahon ng walang hanggang kapayapaan, katuwiran at kapayapaan. Yun po yung kanilang inaasahan. At hindi nila ito nakita kay Jesus. Kasi nasabi na itong Jesus na ito, impostor yan. Hindi yan ang tunay na Mesiyas sapagkat iba ang kanilang tinitingnan, iba ang kanilang inaasahan. Anong ipinakita ni Jesus? Ano pinakita niya? Ang ipinakita natin ni Jesus ay makita isang makapangyarihang, hindi isang makapangyarihang pinuno. Tama ba? Hindi nagtataglay ng isang political power. Wala siyang ganon. No, yung pagpasok niya sa mundong ito, hindi siya nagtataglay ng political power dahil sinigilang sa sabsaban. Hindi isang dakilang pinuno, hindi siya sinigilang sa hari. Nagpapakita ng makapangyarihang pinuno. Hindi siya nakaupo sa isang trono na habang suot ang mag-arang kasuotan, maringal na kasuotan, at habang pinagsisilbihan ng mga tao, kundi ano ang makikita natin sa buhay ng Mesiyas na to is a humble servant. Isang mapagkumbaba, mababang tagapaglingkod. Amen? Kaya hindi talaga maniniwala. Hindi talaga maniniwala ang mga Pariseo sa Saduceo, itong grupo na to, sapagkat iba ang kanilang inaantay. Amen? At ano pong ginawa ni Jesus? He made himself a servant to the sick and diseased. No? Siya ay naging lingkod ng mga may sakit at karamdaman. Siya ay naging lingkod ng lahat ng mga tao. Ng lahat ng tao, Gentiles man o Hudyo man, siya ay naging lingkod sa pamagitan. Kailan niya pinaranas yun? Nung magpakain siya ng 5,000 tao na mga Hudyo at nagpakain siya ng 4,000 tao mula sa mga grupo ng mga Gentiles. So yun yung kanyang pinagsilbihan. Na ayaw ng mga Pariseo ito na yun yung makita sapagkat hindi nga yun ang kinakailangan makita patungkol sa isang Mesaya. Ano pa? He was
He was the feet of His disciples. Tama ba? Kanyang hinugasan ng mga paa ng kanyang mga disipulo. And lastly, He came into the world on a purpose to give life as a ransom. Bigay ang kanyang buhay para sa ikatutubos ng ating mga kasalanan. Kaya mga magulat kapatid, kung papasinin natin, walang nakita itong mga pinuno. Wala talaga. Sa katangian, sa kalagayan, wala silang nakita. Kaya hindi sila maniniwala dahil wala silang nakikitang patunay, katibayan na talagang ang Jesus na to ay ang siyang Mesiyas. Sabi nila, impostor to. Manloloko to. No? Napakalaking pagkakamali na gamitin ang pangalan ng Diyos para sabihin sa kanyang sarili na siya ang Mesiyas. So ano pang sunod na ginawa ng mga Pariseo itong grupong ito? Mayroon tayong mababasa sa aklat ng Mateo na itong grupong ito ay humingi ng tanda o palatandaan kay Jesus. Humingi ng palatandaan. Kung ikaw talaga ang Mesiyas, magpakita ka ng palatandaan. Ipakita mo ang isang tanda na talagang ikaw ang Mesiyas. Pero sabi ni Jesus, wala akong maibibigay na maibibigay na anumang tanda o palatandaan. So ano pong resulta? Dahil walang naipakitang palatandaan si Jesus sa mga grupo ng mga Pariseo, ng mga pinunong ito, ano pong ginawa nito? Gumawa ng kwento. Nagkalat ng mga maling kwento itong grupong ito against kay Jesus. Kaya nga sabi nga ni Pastor Kim last, yung mga Samaritans, sa halip na Samaritans, mga Samarites, mga grupo ng mga Samarites, dahil sa halip na ang ginawa nitong grupong ito, nagkalat ng mga maling kwento patungkol kay Jesus. Tama ba yun? Kung kaya binigyang babala, binabalaan ni Jesus ang kanyang mga disciple. Oy, mga disciple ko, mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo dito sa mga mapaggawa ng kwento against me. Ang tawag doon, ang pagkakabanggit ni Mateo doon ay lebadura. Tama ba? Alam natin na isang lebadura, kapag yan ay kaunting mailagay mo lang na isama mo yan, nag-umaalsa yan. Diba? Dito sa ating panahon, sinasabi natin may pakpak ang balita. May tenga ang balik-balik. Pero sa panahon nila Jesus Christ, lebadura ang ginamit. Kasi yun po yun nagpapaalsa, nagpapakalat ng mga ling balita. Kaya nga sabi ni Jesus, mag-ingat kayo sa mga kwento-kwento na ginagawa ni pinagkakalat ng grupo na ito. Amen? So makita natin, mga magulang kapatid, sa umagang ito, kahit na marami na ang nagsasabi patungkol kay Jesus, na si Jesus na to ay isang dakilang propeta, na ang Jesus na to ay ang Mesiyas, patuloy na pinanindigan pa rin ng mga Pariseo, ng mga pinuno ng Israel, na si Jesus ay huwad na Mesiyas. To cut the story short, nagkaroon ng pagkakataon na makausap ni Jesus. Masolo niya ang kanyang mga disciple para pag-usapan yung katotohanan patungkol sa Mesiyas. Saan po nangyari yan? Nangyari po yan doon sa lugar po ng Cesarea ng Pilipos. Habang naandun sila, tinanong ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang kanyang mga disciple, kung ano mga ba ang mga iniisip ng mga tao sa kabila ng mga paninira, sa kabila ng mga pagkakalat ng mga Pariseo, Saduceo ng mga maling balita. Ngayon, tinanong ni Jesus ang mga disciple, ano ang sinasabi ng mga tao patungkol sa akin? Naniwala ba sila? Ang sabi ng mga tao, ay, Guro, ang sabi po ng ilan, kayo daw po si Juan na tagapagbautismo. At sabi naman ng isa, ay Guro, sabi ng iba, kayo daw po ay si Elias. At yung isa naman nagsabi, ay Guro, ang sabi po ng kayo daw po ay isang propeta. Pero makita natin dito, bumaling siya sa kanyang mga disciple at sabi,
kayo, ano ang masasabi ninyo patungkol sa akin? Sino ba ako sa inyo? Alam niyo ang sagot? In Matthew chapter 16, verse 15 to 16, ano sabi diyan? Simon Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the living God." Hallelujah. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Could you imagine, no? Ipinahayag, sinabi ni Pedro, ang isang katotohanan na sinasabi na, "You are the Messiah, the Son of the living God." Ano pong sagot ni Jesus? "Napakapalad mo, Simon. Pinagpala ka, anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi hinahayag ng kanino man o ng sino man tao sa iyo, kundi ng aking Ama, nasaan? Nasa langit." Ano pong mapapansin natin dito? Hindi sinabi ni Jesus kay Pedro na, "Pedro, mali ang ginawa ang iyong sinasabi." Kagaya ng mga sinasabi ng mga Pariseo na hindi naniniwala, hindi po sinansala ni Jesus si Pedro na sinabi, "Pedro, mali ang iyong mga sinabi mo patungkol sa akin." Katang-isip lang yan. No, kulang ka lang sa paligo, yung mga pinagsasabi mo. Pero makita natin dito ang ginawa ni Jesus, hindi niya sinansala. Sa halip ang ginawa, Jesus accepts the title Peter has given him and kinumpirma that this revelation came from his Father. Nakuha niyo po mga magulang, mga kapatid, kinumpirma mismo ng Ama kung sino nga ba si Jesus, na ito ang totoong Mesaya na sinasabi ng mga Pariseo, hindi ka, impostor ka ika. Pero sabi mismo ng Ama sa pamagitan ni Pedro na ipinayag sa kanya, "You are the Messiah, the Son of the living God." So after na mai-reinforce si Peter ni Jesus dun sa plano para kay Pedro, sabi diyan, Jesus warned his disciple not to tell anyone that he was the Messiah. Nakuha niyo po ba? Nasusundan niyo po ba yung aking sinasabi? Talagang confirm na itong Jesus na to ay ang Messiah. Una, hindi niya sinansala si Pedro na sinabing mali ang iyong mga pinahayag, kundi pinatotohanan talaga, kahit ng Ama sa langit, pinatotohanan na si Jesus is the Messiah. Amen po ba? Magandang balita po ba yon? Sa mga disciple, magandang balita ba yon? Maganda. Kung kayo ay isa sa mga alagad ni Jesus na nakarinig tungkol sa magandang revelasyon na to, ano kaya ang maiisip ninyo? Ano mararamdaman mo, mga kapatid? Anong maiisip ninyo? Marahil magkakanya-kanya na tayo ng sip-sip. Hello? Tama ba? Marahil magkakanya-kanya na tayo ng tawag dito, ng pakitang gilas kay Jesus. Bakit? Dahil itong kasama natin, itong tao ito, is the Messiah. Siyempre, lahat tayo magdidesire, magkaroon din tayo ng magandang posisyon. Dahil ang taong ito, nakasama natin, ang Jesus na ito, ay walang iba, kundi ang Messiah. Amen po ba? So, sino po unang nagpakita ng gilas? Ayan. Sino unang nagpakita ng sumipsip sa ating Panginoon? Walang iba, kundi si Pedro. So, sabi ni Jesus sa Matthew chapter 16, verse 21, ibinalita ni Jesus, sinabi niya na ipinaalam niya na ng pagtungo nila sa Jerusalem, sabi niya, "Ako ay daranas doon ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng Israel." At sabi dito, "Ako'y papatayin. Pero huwag kayong mag-alala," sabi ni Jesus sa mga disciple, "dahil muli akong mabubuhay pagkalipas ng 3 araw." So, nung marinig ito ni Pedro, sabi ni Pedro, teka, Mesaya to. Ito yung Mesiyas. Pagkatapos mayroong ganitong banta na mangyayari, hindi ito dapat maranasan ng aking Mesiyas. Or whatever. Maaaring gano'n. Dinadramatize ko lang. Hindi niya dapat maranasan. So anong ginawa ni Jesus? Anong ginawa ni Pedro? Hinatak niya si Jesus sa isang tabi at sabi, "Guro,
Huwag nawang ipahintulot ng Diyos sa inyo yan. Hindi ito kailanman mangyayari sa inyo over my dead body. Makakatikim muna sila ng bagsik ng aking tabak bago nila kayo magalaw. So wala naman po yung sa sinulat. Pero dinadramatize ko lang yung paano talagang magpakitang gilas si Pedro para magkaroon siya ng magandang posisyon dahil ang Jesus na kanyang kasama-kasama ay isang Mesiyas. So, anong sagot ni Jesus kay Pedro? Lumayas ka, Pedro! Ang drama mo. Yun ba yung sabi? Hindi yun eh. Lumayas ka, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Siguro sa isip-isip ni Pedro, naisip ko lang, nagmamalasakit na nga ako. Nasabihan pa akong Satanas. Pero, bakit ganon? Alam ni Jesus ang tunay na laman ng puso ni Pedro. Pangsarili lang. Yun yung kanyang tunay na motibo. Pansarili lang ang iniisip niya noong mga panahon na yun. Hindi para sa kapakanan ng iba. Hindi para sa kapakanan ng lahat ng tao, kundi para sa kanyang sariling kapakanan. So yun po yung unang nangyari. Pangalawa, lumapit kay Jesus ang buong alagad. Siyempre, magpapakitang gilas din sila. Gusto nilang makita yung magkaroon ng magandang posisyon. Ang sabi ng mga disciple, tinanong niya sa 18 verse 1. Makikita natin dyan. Anong sabi ng mga alagad? Tinanong nila si Jesus at ang sabi dyan, at the time the disciples came to Jesus and asked, who then is the greatest in the kingdom of heaven? Sino ika, Jesus? Ang pinakadakila sa amin. Maaring ganon, ano? Kasi wala naman silang, hindi naman nila itutukoy sa iba. Maaring, sino ang makikitang pinakadakila sa amin kapag naghahari ka na? Amen? Maaring ganon yung kanilang isip. Dahil gusto nila posisyon. Gusto nila mauna sila. Anong sagot ni Jesus? Tumawag ng isang bata. No? At ang sabi, kapag hindi kayo nagbago, kagaya ng batang ito, ni hindi kayo makakapasok saan? Sa kaharian ng langit. Patay. Ang bigat ng requirements. Sino bang gusto maging o bumalik sa pagkabata? Wala, di ba? Ang sabi ni Jesus, kaya dapat magpakababa kayo gaya ng batang ito. Dahil ganito ang pinakadakila sa kaharian ng langit. Ayun naman pala, magpakababa gaya ng bata, hindi bumalik sa pagkabata. No? Minsan, na-misinterpret natin minsan. No? So, yun po yung pangalawa. Ito na yung pangatlo, pinakamalupit. Pinakamalupit. Wala nang hiyahaya. Kapala na ng mukha. Anong ginawa? Nitong Zebedee brothers, mayroong magkapatid dyan sa mga disciple, kinutsyaba ang kanilang ina na si Salome para humingi ng pabor. Ano yung pabor? Bigyan ng magandang, again, posisyon na naman. Bigyan ng magandang posisyon ang kanyang dalawang anak. Makaupo sa kanan ng isa at makaupo sa kaliwa ang isa. Sino to? Si Santiago, si James at saka si John. Diba? Pakita natin dito, posisyon pa rin ang iniisip ng mga alagad na to. Na bagay na hindi nagustuhan, sabi niya, takan pa tayo, uunahan pa tayo ng magkapatid na to, ng Zebedee brothers na to. Na gusto ng nanay makaupo sa kanan yung isa at yung isa sa kaliwa. Ay, hindi. Over our dead body. Hindi kami papayag. No, nagalit yung 10 dun sa magkakapatid. Sa dalawang magkapatid na to. Bakit? No? So mga magulang, mga kapatid, ito po ang gusto ko maintindihan natin. Ipinakita ng mga pagugaling ito ng mga alagad na base dito sa mga halimbawang ating nakita. Malinaw na walang sino man sa kanila ang gustong maging huli.
Tama po ba? Lahat sila, ang gusto nila, sila ay maging una. At gusto nila, lahat sila ay maging dakila. Walang sino man sa kanila ang gusto naging lingkod ng iba. Nag-gets po ba natin? Maliwanag po ba yun? So makikita natin dito sa ating talatang binasa kung paano ibinigay ni Jesus ang halimbawa, yung kanyang sarili. Para matapos na yung bangayan, para matapos na yung unahan, kung sinong una, kung sinong dakila, para matapos na yan, nagbigay siya ng example. Anong example? Yung kanyang sarili. Ang totoong Mesaya na ito, nagbigay ng kanyang example, binigay ang example, ang halimbawa, ang kanyang sarili. Sabi nga niya ating binasa, for even the Son of Man. Ang bigat nun. Kung ako nga, para sinasabi dito, kung ako nga na Mesaya, kung nga ako nga na Mesiyas, nagpunta ko sa inyong mundo, hindi para paglingkuran nyo, kundi nagpunta ko dito para maglingkod at ialay ko ang aking buhay para sa marami. Ang tindi ng rebuke na yan, ano? Could you imagine, no? Para lang matapos yung bangayan patungkol sa sinong una, sino ang dakila, binasag ito ni Jesus, binali ito ni Jesus. No, dahil ang mundo natin, kahit ang mundo natin, meron tayong ganong estado ng pananaw sa buhay, ng gusto natin, ayaw natin maging tagapaglingkod, ang gusto natin tayo ang pinaglilingkuran, ang gusto natin tayo ang boss, gusto natin tayo ang tinitingala. Pero binasag ni Jesus ang pananaw ng mundo na siya nga, na isang Mesiyas, nagpunta rito, hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod at ialay ang kanyang buhay para sa iba. Ayun po ba? Alam niyo po ba, sa aklat po ng Pilipos, kahit nung panahon ni Apostol Pedro, ganun pa rin yung nangyayari. Kaya mababasa natin kung paano sinulatan ni Apostol Pablo ang mga taga-Pilipos para pagsabihan itong mga Kristiyano na ayaw ding maglingkod. Itong mga Kristiyano, parang gusto nila, sila yung pinaglilingkuran. Kaya sinulatan sila ni Apostol Pablo sa Pilipos chapter 2, verse 3 to 5. Sabi diyan, huwag kayong gumawa. Sabi ni Pablo, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Diba ganun yung attitude ng mga disciple? Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit sa ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba, hindi yung sarili ninyong kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba at hindi lamang inyong sarili. Sabi diyan, nawa ay magkaroon kayo ng kaisipang katulad ni Kristo. No? In your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus. Magkaroon kayo ng kaisipang katulad ni Kristo. Sumusunod na talata, ano sabi niya, na kahit taglay niya ang kalikasan ng pagiging Diyos, no? Hindi niya ipinagpilitan na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, sabi niya, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos, namuhay ng isang alipin. Church, namuhay ng isang alipin. Ipinanganak bilang isang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man kamatayan sa krus o kapalit ng kanyang buhay para lang sa kapakanan ng mas nakakaraming mga tao. Nakuha niyo po ba mga magulat, mga kapatid? Amen? Tandaan po natin, the greatest example of humble servanthood, yung ipinakita ni Jesus. His sacrifice on the cross to pay for our salvation was the greatest single act of servanthood in the history.
Mga magulang, mga kapatid, let us follow the example of His humble service. Uulitin ko, tularan natin ang mapagkumbabang paglilingkod na ipinakita ni Jesus para sa atin. Paglilingkod para sa iba. Amen po ba? Paano natin gagawin? Saan tayo magsisimula? I give you 4. Una, mabilis lang po ito. Sabi nga ng binasa natin, sabi ni Apostol Pablo, magkaroon ng have a Christ-like mindset. Amen po ba? Magpakumbaba, hindi sa piling tao lang, maglingkod hindi doon sa mga gustong tao lang o piling tao lang, maglingkod tayo para sa lahat. Dahil si Jesus ay hindi naglingkod para sa mga disciple lang. He offered His life to all people. Lahat. Wala siyang pinili. Mabuti, masama. Mga kaaway niya, whatever. Inialay niya ang kanyang buhay para sa lahat. At pangalawa, pag malasakitan ang kapakanan ng iba, be concerned about the welfare of others. Amen po ba? Dapat meron tayong ganung puso na nakahanda tayong pagmalasakitan yung mga kapitid natin, kapwa nating nangangailangan ng ating tulong, panalangin, no? Inumpisahan na ng ating mga ibang kababaihan natin, bibisita sila, gawin natin yun. Pagmalasakitan natin ang kapakanan ng iba. And thirdly, gumawa ng mabuti kahit walang nakakakita. Do good even when no one is watching. Madalas tayo, pag gusto nating pumapel sa buhay, gagawa tayo ng mabuti kapag may nakakakita. Excited tayo. Yay! Gawa tayo ng mabuti. Ang daming nanonood. Tama ba? Pero pag walang nakakita, wala na. Dahil gusto natin popularity. Gusto natin una tayo. Gusto natin madakila tayo, makilala tayo. Pero tinuturo sa atin sa umagang ito, gumawa ng mabuti kahit walang nakakakita. At panghuli, learn to forgive. Matuto tayong magpatawad. Sabihin mo nga sa katabi mo, matutong magpatawad.